isang maliit na bahay, may isang pamilyang kapos sa buhay. Ang kanilang ina ay laging naghahanap ng trabaho upang mairaos ang kanilang pamilya. Kahit ang kumain ng 3 beses sa isang araw ay hindi nila magawa. Ate, kailan po uwi si nanay? Gutom na po ako. Oo, andyan ka na pala, bunso. Si nanay, maya-maya kayo, siguradong naghahanap kayo ng makakain natin. Kaya, halika muna dito. At salukan na muna natin ang naitabi kong pagkain kanina. Halika, tabi tayo dito. Habang naghihintay tayo ka nanay, siguradong maya-maya pa yun dahil alam mo naman, mahirap ngayon humanap ng pagkain. Kaya pagtsagaan mo na. Kaunting na, nakin may tabing pagkain. Nakakalungkot isipin natin na magpapasko na, pero ganito pa rin tayo. Sana man lang may kaunting handa tayo ngayong Pasko. Nang sumapit ang gabi, dumating ang kanilang ina. Hindi lang pagkain ang dala niya, kundi isang balitang magpapabago sa kanilang buhay, sa ikabubuti man o sa ikasasama. Mga anak, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Nakakita ako ng trabaho sa ibang bansa. Kailangan ko itong gawin upang matustusan ang inyong pag-aaral at para hindi na tayo magutom. Nay, huwag po! Ayaw namin wala kayo sa Pasko. Kailangan ko itong gawin para sa inyo. Pangako, sa susunod na Pasko, may masarap na tayong pagkain at maayos na buhay. Dumating ang panahon na kailangan ng lumipad ng kanilang ina patungong ibang bansa. Maaaring mahirap ito para sa kanila, ngunit ito ang posibleng magbabago sa kanilang tadhana. Lumipas ang mga buwan at walang pagod na nagtatrabaho si Nicole sa ibang bansa. Habang labis na nangungulila sa kanyang 3 anak. Nanay, kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan lang po kayo, nanay. Nanay, tignan niyo po, nakabili na po kami ng panghanda po namin sa Pasko. Salamat po sa iyong padala. Nanay, may prutas din po yan. Salamat po talaga po sa inyong padala. Ngayong Pasko po, masagana po ang Pasko namin. Salamat po ulit, nanay. Tignan niyo po, nanay, yung dami po namin na pamili sa pinadala niyo pong pera. Hello, Nay! Nakabili na rin po ako ng mga gamit ko sa school. Ito ang gaganda ng mga notebook tsaka ballpen. Maraming salamat po. Hindi na po ako mahiya sa mga kaklase ko nito. Maraming salamat ulit, Nay! Masaya ako nakikita kong maayos kayo riyan, mga anak. Kahit na mahirap ang trabaho ko rito, ay nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko kayong busog at masaya. Nay, salamat po talaga sa lahat. Pero mas masaya po sana kung nandito kayo. Kayo po ang pinakamahalagang regalo para sa amin. Kaya mga kapatid, lagi niyong tandaan na ang bawat butil ng kanin at gamit na meron tayo ngayon ay sakripisyo ni nanay. Kaya palahagahan natin ito ng mabuti at naway magamit natin ito sa mahabang panahon. Kaya tayong 3, mag-aaral tayo ng mabuti. Huwag nating bigyan si nanay ng sakit ng ulo. Ito lang tanging paraan para masuklian natin si nanay sa kanyang hirap. Ngayong Pasko, natutunan namin na ang tunay ng diwa ng Pasko ay hindi nasa material na bagay. Ito ay isang sakripisyo at pagmamahal ng isang magulang na walang katumbas. Kaya nay, maligayang Pasko po. Mahal na mahal ka po namin. At dito nagtatapos ang kwento ng isang pamilyang kapos sa buhay. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan naman ay nasa ilalim. Ang mga bagay ay hindi laging nangyayari sa isang iglap at sa gusto natin. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay panghabang buhay. Maaaring mahirap na malayo ang mga mahal sa buhay, ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatili magpakailanman.
Amen.